Ito ang 5 New Year's Eye Care Resolution para sa'yo. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil napakahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ano ba yung mga dapat gawin para sa mas healthy na paningin ngayong 2025. Tara, let's discuss. Bago ang lahat, nais ko kayong batiin ng Happy New Year, another video na naman tayo. Bagong taon na naman at syempre, bagong pagkakataon para alagaan ang kalusugan ng ating mga mata at paningin. Dahil alam ko na madalas nating napapabayaan ang kalusugan ng ating mga mata noong 2024. Sa sobrang busy sa trabaho, sa pag-aaral at pag-browse ng mga social media accounts ninyo, ay nakakalimutan na natin na bigyan ng halaga at pangangalaga ang ating mga mata. Pero ngayong bagong taon ay bigyan natin ng priority ang ating eye health para sa malinaw at mas malusog na pananaw ngayong 2025. Unang resolution ay magpa-check up na kayo ng inyong mga mata. Kahit na wala kayong nararamdaman, ay dapat nagpapa-check up kayo sa inyong mga ophthalmologist nang hindi bababa sa isang beses kada taon. Importante ito dahil marami sa mga kondisyon sa mata tulad ng katarata at glaucoma ay walang sintomas sa simula. At pag nagkaroon na ito ng sintomas ay kadalasan malala na ito at yung iba ay wala na tayong magagawang paraan para mapalinaw ito muli. Kumbaga, prevention is always better than cure. Mas maigi ito para ma-monitor at mabantayan kung magkakaroon ba kayo ng sakit sa mata. Ito ay para maagapan at mabigyan ng tamang lunas bago pa lumala ang sakit at mag-lead sa nakakatakot na sakit sa mata na pwedeng makabulag. Karamihan kasi sa atin ay hindi nagpapatingin dahil wala naman nararamdaman sa kanilang mga mata na dapat nating baguhin simula ngayong 2025. Pangalawa, ito parati ko nang nasasabi, i-practice ang paggamit ng tinatawag na 20-20-20 rule. Ito ay para sa karamihan sa atin na babad at hindi na maitanggal ang mga mata sa paggamit ng mga digital devices tulad ng cellphone, computers at mga gadgets. Dahil ito ay pwedeng mag-lead sa mga sakit sa mata tulad ng digital eye strain at dry eye syndrome na pwedeng mag-cause ng pagsakit ng mata, pagtuyo ng mata, pagluluha at pagsakit na rin ng ulo. May videos na akong nagawa sa dalawang sakit na ito na pwede nyo nang panoorin. Anyway, ang 20-20-20 rule ay kada 20 minutes na nakababad ka sa malapitang gawain tulad ng pagtutok sa iyong mga gadgets ay at least 20 seconds magpahinga ka man lang at tumingin ka sa malayo mga 20 feet away. At habang ginagawa to ay kumurap-kurap ka na rin para mas mabasa ang iyong mga mata. Ito ay para mas ma-relax ang ating mga mata at maiwasan ang mabilis nitong pagkapagod at pagkatuyo. Ito ay simpleng paraan lang pero makakatulong para maiwasan ang digital eye strain at dry eye syndrome. Resolution number 3. Ang ating mga mata ay nangangailangan din ng tamang nutrisyon. Kaya ngayong 2025 ay kumain ng mga mas marami pang uri ng pagkain na mayaman sa vitamins A, C, E, lutein at zeaxanthin at omega-3 fatty acids. Tulad ng mga pagkain kalabasa, carrots, spinach, or yung mga leafy vegetables, citrus fruits at isda tulad ng salmon. Paalala lamang na hindi ito pampalinaw ng mata at gamot sa mga sakit sa mata. Pero mainam ito para mas maging healthy ang functions ng mga cells ng inyong mga mata. Para sa mas detalyadong discussion about dito at kung ano pa ba yung mga pagkaing masustansya at pwede sa ating mga mata, ay may video na ako nagawa about dito, panoorin nyo na lang.
Kayo ba, ano ba yung mga favorite nyong pagkain na pwedeng-pwede at masustansya para sa mga mata? Comment nyo nga sa comment section. Pang-apat ay huwag nyo rin kakalimutan na protektahan ang inyong mga mata mula sa masamang epekto ng ultraviolet rays na galing sa araw. Malapit na naman ang summer at sigurado ay mabibilad na naman tayo sa araw, lalo na kung pupunta tayo sa beach. Actually, kahit hindi tayo pupunta sa beach, basta mabilad tayo sa araw, ay dapat maprotektahan ang ating mga mata. Kaya siguraduhin na gagamit kayo ng mga sunglasses na may UV protection tuwing kayo ay lalabas ng inyong mga bahay at mabibilad or ma-expose sa araw. Hindi lamang para maging cool ang itsura, pero para maprotektahan ang inyong mga mata. Plus points na lamang ito kung nakakadagdag ito sa kagwapuhan at kagandahan ng inyong mga outfits. Actually, kahit maulap, hindi pa rin ito napoprotektahan ang pagtama ng ultraviolet rays sa ating mga mata at katawan. Kaya kahit maulap ay magsuot pa rin kayo ng mga sunglasses na may UV protection dahil pwede pa rin itong makasama sa ating mga mata. Hindi dapat stylish lamang. Dapat yung kaya kang protektahan. And lastly, panghuli, ito medyo mahirap. Bawasan ang screen time. Alam kong mahirap ito dahil nasanay na tayong nabababad sa ating mga screens. Pero gawin nating goal ngayong 2025 na maglaan ng oras para sa digital detox. Nagawan ko na rin ng video, kaya panoorin nyo na lang din. Subukan nyo mag-spend ng quality time kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ay makakatulong hindi lamang sa kalusugan ng inyong mga mata, kundi para na rin mas mapatibay ang relasyon nyo kasama ang inyong pamilya. Kaya ito ang 5 New Year's Eye Care Resolution na pwede natin gawin ngayong 2025. Regular eye check-up sa inyong ophthalmologist, practicein ang 20-20-20 rule, kumain ng masusustansyang pagkain para sa mata, protektahan ang inyong mga mata mula sa UV rays ng araw, at bawasan ang screen time. Simple lamang ang mga ito, pero kung gagawin natin ito ng tuloy-tuloy ngayong 2025, ay tiyak na magiging malinaw ang ating mga pananaw sa taong ito. Huwag sanang sa simula lamang ng taon, pero sana ay maging habit nyo na ito. At syempre, kung meron na kayong nararamdaman sa inyong mga mata, ay huwag na kayong mag-atubiling magpa-check up sa inyong mga ophthalmologists. Dahil napaka-importante ng ating mga paningin, kaya siguraduhin na hindi ito babaliwalain. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga pwede nyong gawing resolution para sa mas malinaw at healthy na paningin ngayong 2025. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.